Kapag nabago ng NEN user ang lasa ng tubig, habang nagsasagawa ng water divination test, nangangahulugan ito na isa siyang transmuter o mga NEN users na nabibilang sa kategorya ng transmutation. Ang mga transmuters ay mayroong kakayahang baguhin ang katangian ng kanilang aura para gayahin ang komposisyon ng mga elemento, ang anyo ng mga nilalang o ang pagkakabuo ng mga bagay-bagay. Sa video na ito, iisa-isahin ko sa inyo ang 12 kumpirmadong transmuters ng kwento at ipapaliwanag ko sa inyo ang mga NEN abilities nila na nabibilang sa kategorya ng transmutation. Number 1. Phaeton Portor. Ang isa sa pinakasikat na miyembro ng Phantom Troop ay si Phaeton. Kilala siya ng mga taga-subaybay ng kwento dahil sa galing niya sa pamamaslang na parang isang batikang assassin, dahil sa pambihira niyang kakayahan sa paghawak ng espada, at dahil sa walang kapantay niyang kalupitan bilang taga-torture ng mga bihag ng Phantom Troop. Ang kaalamang ito ni Phaeton sa pagpapahirap ng kanilang mga kalaban ay naihayag niya sa kanyang mga NEN abilities. Ito ang Rising Sun at ang Painpacker. Matapos magtamo ng pinsala, nakakapaglabas si Phaeton ng isang armor na otomatikong babalot sa kanyang katawan. Ito ang Painpacker. Pagkatapos ay magpapakawala siya ng isang bola ng NEN patungong kalangitan na magbabagong anyo para maging isang maliit na berasyon ng araw. Kaya tinawag ang kakayahan bilang Rising Sun. Sobrang init ng orang pinapakawalan ng Rising Sun, kaya lahat ng mga nilalang o bagay na naaabot ng epekto ng kakayahan ay nasusunog, maliban kay Phaeton na pinoprotektahan ng kanyang Painpacker. Ang Rising Sun ng number 2 ng Phantom Troop ay isang counteractive type ability o mga NEN abilities na nagbabalik ng damage na tinamo ni Phaeton patungo sa kanyang mga kalaban. Sa madaling salita, kung gaano kalaki ang pinsalang natanggap ni Phaeton sa pakikipaglaban, ganon din katindi ang init na maidudulot ng Rising Sun. Number 2. Machi Komasine. Ang isa pang miyembro ng Phantom Troop na si Machi ay nasa pagitan ng transmutation na kanyang natural NEN type at enhancement bilang kanyang dual affinity. Ibig sabihin, ang bagay na nakokopya ng kanyang aura ay mas matibay o mas malakas dahil sa enhancement. Si Machi ay may kakayahang baguhin ang kanyang NEN para maging mga kwerdas o sinulid. Napapakinabangan niya ito sa iba't ibang paraan. Pwede niya itong gamitin para sundan ang kanyang mga kalaban, para gumawa ng patibong, o di kaya naman ay para putulin ang bahagi ng katawan ng kanyang mga target. Ang mga sinulid din ni Machi ay naitatali niya sa katawan ng kanyang mga biktima upang makontrol ang mga ito na parang mga puppet. Higit pa dyan, ang pinaka hindi natin makakalimutang kakayahan na ipakita ni Machi sa pamamagitan ng kanyang mga sinulid ay ang NEN Stitches. Ito ang NEN ability na nagpapahintulot sa babaeng magnanakaw na tahiin ang sugat o ang mga naputol na bahagi ng katawan ng isang tao. Madali lamang kay Machi na pagdugtungin ng mga naputol na buto, ugat at laman ng kanyang target, at isaayos ito na parang walang nangyari. Kaya sobrang maaasahan ng mga sinulid ni Machi, hindi lamang sa pakikipaglaban, kundi pati na rin sa panggagamot o pagpapagaling. Number 3. Sadaso. Si Sadaso, mga idol, ay isa sa mga manlalaro ng Heaven's Arena na nakarating sa ika-200 palapag ng gusali. Pero bago pa man ito, nawalan ng kaliwang kamay si Sadaso matapos siyang makatanggap ng NEN attack sa isa sa kanyang mga katunggali. Ang pangyayari ay hindi nagpatigil sa kanya sa pakikipaglaban sa Heaven's Arena dahil ito din ang nag-initiate sa kanyang katawan para makagamit ng NEN at magkaroon ng isang NEN ability. Si Sadaso ay may kapangyarihang baguhin ang kanyang aura para magsilbing kaliwang kamay niya. Ang kahit na sinong mababalutan o mahahawakan ng kanyang kamay na gawa sa NEN ay hindi makakakilos, hindi makakapagsalita at hindi makakahinga, kaya minsan nagre-resulta ito sa pagkawala ng kanilang malay. Ang NEN ability ni Sadaso ay napakasimple at parang walang masyadong espesyal na katangian, kaya hindi nakakapagtaka kung bakit kaya siyang talunin ng kahit na sino, kahit ng mga batang kakadiskubre pa lamang ng kapangyarihan ng NEN. Number 4. Biscuit Kruger. Ang nagsilbing NEN Master ni Lagon at Killua na si Biscuit ay mayroong NEN ability na magpalabas ng isang babaeng NEN Beast na nagngangalang Cookie. Si Cookie ay mayroong kapangyarihang nakapokus sa pagmamasahe. Kaya niyang makalikha ng espesyal na lotion sa pamamagitan ng NEN. Kaya niya ding mag-provide ng mga benepisyong kadalasang naidudulot ng masahe, kagaya ng pagtanggal sa sakit ng mga kasukasuan at pag-relax ng mga naninigas na kalamnan. At bukod pa dito, kaya din ni Cookie na magbigay ng mga espesyal na masaheng may mga pambihirang epekto. Halimbawa ang piano massage na napapaginhawa ng lubusan ng katawan ng mga minamasahe ni Cookie.
Kaya ang 30 minuto nilang pag-idlip habang minamasahe ay katumbas na ng 8 oras na pagtulog. Napakalaki ng tulong nito sa mga estudyante ni Biscuit na sumasa ilalim sa mahigpit niyang pagkasanay. At maaaring mga espesyal na masahe ding ito ang naging isa sa mga paraan ni Biscuit kung paano niya nabuo ang isa niya pang kakayahan. Ito ang abilidad na tumutulong sa hunter na pabatain ang kanyang sarili. Nagiging mukhang cute, inosente at parang mahina si Biscuit sa anyong ito. Kaya madalas niyang nalilinlang ang kanyang mga kalaban at nasosopresa ang mga ito matapos niyang ipakita ang kanyang tunay na lakas. Ang kakayahan ni Biscuit na mapalabas si Cookie at baguhin ang kanyang anyo para maging mas bata ay mga nen abilities na hindi typical na makikita sa transmutation. Pero ang mga kakayahan ni Biscuit na hindi nakadepende sa kanyang pagiging transmuter ay normal lamang sa mga nen users na may napakatagal ng karanasan sa paggamit ng nen. Number 5. Matt Veer. Maaaring hindi nyo kilala mga idol si Matt Veer. Siya ang isa sa mabahong miyembro ng Haley family na nagkaroon ng nen dahil sa abilidad ng boss nilang si Morena Prudo. Isa din si Matt Veer sa mga miyembro ng grupong nakarating sa level 21 ng Contagion, kaya meron na siyang sariling nen ability. Hindi pa ipinapakita ng kwento kung ano ang kanyang kakayahan, pero nireveal ng istorya na isa siyang transmuter. Number 6. Soufflé. Ang isa pang miyembro ng Haley family na kabilang din sa mga transmuter ng grupo ay si Soufflé. Level 28 na siya sa Contagion. Nangangahulugan na meron na din siyang nen ability na hindi pa ipinapakita ng kwento. Ang kapangyarihan ni Soufflé ay maaaring konektado sa kanyang pagiging hacker, bilang nabanggit din sa manga na isa ito sa mga kakayahan ng babaeng mafia. Number 7. Hisoka Morrow. Sigurado akong lahat kayo ay kilala na si Hisoka at pamilyar na sa kanyang transmutation ability. Ito ang Banjigam. Ang abilidad na nabuo ni Hisoka sa tulong ng kanyang kakayahang baguhin ang katangian ng kanyang aura para maging madikit na parang bubblegum at maging lastiko kagaya ng goma. Nagagamit ni Hisoka ang Banjigam sa iba't ibang malikhaing paraan, mapa-opensa man o depensa. Halimbawa, nailalagay niya ito sa kanyang kamay at paa para maglambitin sa kisame o makapaglakad sa pader. Naididikit niya din ito sa katawan ng kanyang mga target para patalasikin sila o palapitin sa kanya. At naikakabit ni Hisoka ang Banjigam sa iba't ibang bagay para gamiting sandata, kagaya ng mga baraha, ulo ng tao at kahit ang kanya mismong naputol na braso. Ang Banjigam ni Hisoka ay nauutusan niyang humaba o umigting depende sa kanyang gustong gawin, kaya napapalakas niya kahit ng kanyang mga simpleng tira. Ang matindi pa sa Banjigam ng Hunter ay pwede niya itong mapagana sa pamamagitan ng Nen After Death. Nagagawa ito ng Hunter kapag binabalutan niya ang kanyang puso at baga ng Banjigam, pagkatapos ay utusan itong buhayin siya sa oras na mamatay siya sa laban. Maliban sa Banjigam, ang isa pang nen ability ni Hisoka ay tinatawag na Texture Surprise. Ito ang kanyang kakayahang nakakapanggaya ng ibabaw ng hitsura ng mga bagay, halimbawa ang mga papel, sugat at pati na rin ang mukha. Madalas niya itong ginagamit para linlangin ng mga taong nasa kanyang paligid, halimbawa sila Gon at Killua, at pati na din ng mga miyembro ng Phantom Troop. Sobrang bagay na bagay ang Texture Surprise kasabay ng Banjigam dahil mas nagiging mapanlinlang ang mga tricks ni Hisoka at mas napapaglaruan niya ang kanyang mga kalaban bago niya tapusin ang mga ito. Number 8. Porcupine. Alam kong hindi nyo pa nakakalimutan si Porcupine mga idol. Siya ang isa sa 10 Shadow Beast ng Tendons ng Mafia at isa din sa mga transmuter na nagtataglay ng kakaibang kakayahan. Si Porcupine ay may nen ability na nagpapahintulot sa kanyang kontrolin ng mga buhok niya sa katawan. Nababago niya ang haba nito, ang tigas, at ang epektong na idudulot ng kanyang buhok sa mga bagay na madidikitan nito. Kaya ni Porcupine na gawing manipis pero matibay at matalas ang bawat hibla ng kanyang buhok, sapat para mapatagos niya ang bawat hibla nito sa sobrang tigas na balat ni Uvgin at mapigilan niya ang malakas na pagsuntok ng magnanakaw. Kahit din noong tinangka ni Uvgin na ihampas si Porcupine sa kapwa nito miyembro ng Shadow Beast na si Leech, nagawa ni Porcupine na palambutin ang kanyang mga buhok na tatama sa kanyang kasama para hindi ito masaktan. Nagpapakita ng malawak na kakayahan niya sa pagkontrol ng kanyang nen ability. Number 9. Worm. Ang isa pang miyembro ng Shadow Beast na nabibilang din sa kategorya ng transmutation ay si Worm. Sinabi ito sa character book ng Hunter x Hunter. Hindi mahahalatang transmuter si Worm dahil sobrang naiiba ang kanyang ipinakitang abilidad kumpara sa iba pang transmuters ng kwento. Merong kakayahan ng miyembro ng Shadow Beast na magbungkal sa lupa at maghukay sa ilalim na parang isang bulate.
Ginagawa niya ito upang lihim na makalapit sa kanyang mga target at maatake sila ng sorpresa. O di kaya naman ay mahatak ang kanyang mga kalaban patungo sa ilalim ng lupa kung saan siya mas nakalalamang. Hindi na natin malalaman kung may iba pang Nen ability si Worm bukod dito na mas nagpapakita ng kanyang pagiging transmuter dahil tinapos na siya ni Uvogin bago pa man siya muling makaahon sa ibabaw ng lupa. Number 10. Hanzo. Ang ninja at hunter na si Hanzo ay isang transmuter na mayroong dual affinity ng conjuration. Ito ang rason kaya walang hirap sa kanyang gamitin ng Nen ability na tumutulong sa kanya na makalikha ng doble ng kanyang sarili. Ang dobling ito ay parang ang kaluluwa ni Hanzo na lumalabas sa kanyang katawan, nakalutang sa ere, nakakatago sa pader at nakakahawak sa mga gustong atakihin ng ninja. Sa oras na lumabas ang double ni Hanzo, mananatiling tulog ang kanyang katawan. Hindi ito pwedeng kausapin o hawakan dahil kusang babalik si Hanzo sa kanyang katawan kahit hindi niya pa ito gusto. Ang Nen ability na ito ay tinatawag na Hanzo Skill Number 4, Art of the Doppelganger. At base sa pangalan, maaaring ito ay pang-apat pa lamang sa mga Nen abilities na meron si Hanzo, kaya posible na sa mga susunod na kabanata, magpamalas pa siya ng ibang Nen ability na nagpapakita ng kanyang pagiging transmuter. Number 11. Mentotoyo P. Si Mentotoyo P o mas kilala natin sa alias na Yupi ay isa sa 3 royal guards ng hari ng mga Chimerans. Dahil dito, ipinanganak siyang merong kakaibang kakayahan sa paggamit ng Nen. Si Yupi ay isang transmuter pero imbes na aura lamang, nababago niya din ang katangian at hugis ng kanyang katawan depende sa pangangailangan niya sa laban. Kaya ni Yupi na padamihin ang kanyang mga braso at kamay, magpatubo ng sangkaterbang mga mata at magpasibol ng mga pakpak sa kanyang likuran. Pwede din gamitin ni Yupi ang mga pagbabagong ito para mapalakas ang kanyang mga pag-atake. Halimbawa, nababago niya ang kanyang mga braso para maging mga galamay na pwedeng ipanghaplit na parang latigo. Nakakapagpubulusok din siya ng mga spikes sa kanyang likuran para tuhugin ang kanyang mga kalaban. At napapalaki ni Yupi ang ibabaw na parte ng kanyang katawan para makapagdulot ng mas malalaking pagkawasak. Higit pa sa mga ito, may isa pang atake si Yupi na lubhang umaasa sa kanyang pagbabagong anyo. Ito ang Rage Blast. Na-activate ni Yupi ang abilidad matapos niyang palubuhin ang kanyang katawan at sunod ay sasabog siya para magpakawalan ng napakalakas na puwersang wawasak sa kanyang kapaligiran. Nalikha ang Rage Blast dahil sa matinding inis at galit na inipon ni Yupi at gusto niyang pakawalan. Kabaliktaran nito ng huling abilidad na kanyang ipinamalas. Ito ang Rage Incarnate. Ang transformasyon namang ito ay nabuo matapos matutunan ni Yupi na kontrolin ang kanyang emosyon kaya mas mukhang maangas at nakakakilabot ang anyong ito. Bagay na bagay sa nakakatakot na lakas ni Yupi. Number 12. Killua Zoldyck. Ang pinakasikat na transmuter sa kwento ay walang iba kundi ang ating bida na si Killua Zoldyck. Ang kanyang Nen ability ay nakuha niya mula sa maraming taong pagpapahirap ng mga Zoldyck para maging isa siyang magaling na assassin. Simula pagkasilang pa lamang, kinokuryente na si Killua para maging immune siya sa elemento. Dulot ng karanasang ito at ng kanyang pagiging transmuter, napapagbago ni Killua ang kanyang aura para maging kuryente. Napaparelasan ni Killua ang mga kalabang kanyang hinahawakan. Tinatawag ang abilidad niyang ito bilang Lightning Palm at nakakapagbitaw din si Killua ng kuryenteng patungo sa target na nasa malayong distansya. May pangalan ng abilidad na Thunderbolt. At naibabalot ni Killua ang kanyang katawan ng sangkaterbang boltahe ng kuryente para mas mapalakas niya ang kanyang mga kakayahan. Pinangalanan ng Nen ability na ito bilang Godspeed. May dalawang gamit ang Godspeed ng batang assassin. Una ay ang Speed of Lightning. Ito ang kakayahang nagpapabilis sa kilos ni Killua kaya nakakapaglakbay siya ng malayo sa loob ng maikling panahon. At ang pangalawang gamit ng Godspeed ay ang Whirlwind. Ito ang kakayahan na nagpapahintulot kay Killua na iprograma ang kanyang aura para magpadala ng electrical signals diretso sa kanyang kalamnan imbes na sa utak. Napapabilis ng prosesong ito ang pag-react ni Killua sa mga panganib na dulot ng kanyang mga kalaban. Kaya hanggat naka-activate ang Whirlwind, hindi mahahawakan si Killua ng kahit na sino at makakapagbigay agad siya ng counter-attack sa kanyang mga katunggali. Ang mga Nen abilities ni Killua ay kanyang naimbento sa loob lamang ng ilang buwan matapos niyang matuto sa paggamit ng Nen. Kaya sigurado na kapag lumipas pa ang maraming taon at kapag nagkaroon pa siya ng mas madaming training, papakitaan tayo ni Killua ng mas maangas at mas malakas na abilidad na nabibilang sa transmutation. Ito po ang aking paliwanag sa 12 transmuters ng Hunter x Hunter. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba.
At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime, ay i-search nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!